Pili ang tingin ni Ethan sa kanya. May kung anong bagay sa kanya, ang kanyang enerhiya, ang kanyang ngiti na siyang humihikayat sa kanya. Pinapanood niya habang inilalagay nito ang isang hibla ng buhok sa likod ng kanyang tainga at sumulyap sa kanyang direksyon. Nagtama ang kanilang mga mata para sa isang maikling, electric moment. Magalang nang ngumiti si Laila at nagpatuloy. Si Ethan, nahuli, ay kinapa ang isang basket ng isda at muntik na itong malaglag. Napansin ng matandang mangingisda. Matandang mangingisda, panunukso. Ingat anak, hindi ibebenta ng isda ang kanilang sarili kung nangangarap ka. Ethan, nahihiya, nakangiti. Paumanhin. Nawala lang sa isip. Pinapanood niya si Lila na nawawala sa karamihan ang kanyang mga textbook, isa na may label na physics, na makikita sa ilalim ng kanyang braso. Sa town square, mamaya. Nakapila si Ethan sa isang panaderya. Si Lila ay nauna sa kanya, nakikipag-chat sa panadero tungkol sa kanyang mga klase sa universidad. Lila, may physics exam ako next week. Gravity, relativity, lahat ng ito ay kaakit-akit. Nakikinig si Ethan, isang pagkislap ng pagkilala sa kanyang mga mata sa pagbanggit ng physics, kahit na hindi niya alam kung bakit. Lumingon si Lila na huli-muli ang tingin ni Ethan. Nag-aalok siya ng isang magiliw ng ngiti. Lila, ikaw ang mangingisda, tama ba? Nakikita kita dito tuwing umaga. Ethan, awkward, nahihiya. Oo, ako, tinutulungan ko ang aking ama. Mangingisda kami sa ilog. Lila, nakangiti. Well, ang iyong isda ay ang pinakamahusay sa bayan. Kinukuha niya ang kanyang tinapay at nagpaalam. Pinapanood siya ni Ethan, kakaibang init sa kanyang dibdib. Sa pamilihan ng bayan, hapon si Lila at ang kanyang mga kaklase na puno ng mga pamilihan at sariwang isda ay nag-uusap habang naglalakad sila sa stall ni Ethan. Lila sa kanyang mga kaibigan. Umuwi na tayo agad. Kailangan pa nating magsaliksik ng napakahirap na assignment tungkol sa quantum technology. Kaklase 1. Totoo, napakahirap. Lalo na ang bahagi tungkol sa teorya ng gravitational. Kaklase 2. Hindi ko rin alam kung saan magsisimula iyon. Narinig sila ni Ethan, nag-aayos ng isda. Bigla siyang nag-freeze. Isang kurap ng pagkilala ang tumatawid sa kanyang mukha. Mga larawang kumikislap sa kanyang isipan. Mga equation, mga blueprint, isang sasakyang panghimpapawid na lumulutang sa ibabaw ng lupa. Ipinilig niya ang kanyang ulo, sinusubukang mag-focus, ngunit ang pakiramdam ay nananatili. Inipon ang kanyang lakas ng loob, lumapit siya sa grupo na may banayad ng ngiti. Ethan, awkward pero curious. Excuse me, hindi ko maiwasang marinig. Sinabi mo bang gumagawa ka ng isang takdang aralin tungkol sa quantum technology at gravitational theory? Nakangiti, medyo nahihiya. Gusto mo bang tingnan ko ang iyong takdang aralin, mga magagandang babae? Baka makatulong ako. Nagpalitan ng pagtataka ang mga estudyante. Tumingin si Leila kay Ethan na pukaw ang pag-usisa. Lila, nakangiti. Alam mo ba ang tungkol sa quantum technology? Ethan, nag-aalangan, naghahanap. Ako, hindi ako sigurado. Ngunit isang bagay tungkol dito ay parang pamilyar. Nagtawanan ang mga kaklase, naiintriga sa misteryosong mangingisda na may mabait na mata at mailap na buhok. Kaklase 1, well, magagamit namin ang lahat ng tulong na makukuha namin. Inabot ni Lila kay Ethan ang notebook niya. Pinuklat niya ang mga pahina, iniskan ng kanyang mga mata ang mga equation. Sa ilang sandali, nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagbabantang lalabas ang mga pira-piraso ng alaala.